Miss Instant Bright, Part 10. He's been waiting for almost half an hour. Pagpapaalam sa akin ni Mr. Muller habang papasok kami sa bahay. But don't worry, kasalanan naman niya kung bakit siya naghintay. He didn't announce his visit. Dagdag niya sa akin, bago niya inilingkis ang braso niya sa baywang ko sabay patong ng palad sa balakang ko. Dahilan para bahagyang manigas ang katawan ko. Kahit na ilang beses ko nang inihanda ang sarili ko sa mga ganito, ay hindi ko pa rin talaga maiwasang mabigla. Let's go. Just act naturally. Bulong niya sa akin bago ako tuluyang dinala sa loob. Pagkapasok namin sa bahay, ay naroon na ang lolo niya. Agad tong tumayo at matamis na ngumiti sa akin. Iha, I'm sorry I didn't tell you na bibisita ako. Naistorbo ko patuloy ang pag-shopping mo. Sambit nito sa akin. Ngumiti lang ako sa kanya bago kumawala sa braso ni Mr. Muller. Sabay lapit sa kanya. Pagkatapos ay nagmano ko. Ayos lang po, lolo. Tapos na rin naman po ako eh. Sagot ko sa kanya at muli siyang nginitian. Bakit po ba na kayo napabisita? Oh, that! Anya at pinitik pa ang daliri. I actually came here to give you two my wedding gift. Anya at matamis na ngumiti. Pagkatapos ay bumaling siya kay Mr. Muller. You should clear your schedule next week, Iyo. And why is that, lolo? Tanong nito. Because I already booked you a flight to Maldives for your honeymoon. Anya at ngumisi. I made sure to get the best resort just for you to enjoy your honeymoon at nang magkaapo na ako sa tuhod. Dagdag pa nito. Lolo? Saway sa kanya ni Mr. Muller at doon ko nakita ang pamumula ng tenga niya. We're not in a hurry. Dagdag pa niya. Kumapit ako sa braso niya bago tiningnan ang lolo niya. Yes po. Gusto po muna namin ma-enjoy ang buhay mag-asawa. Segunda ko at hindi napigilang mautal dahil sa labis na pag-iinit ng mukha ko. Kung kayo ay hindi nagmamadali, pues ako oo. Mabilis nitong sagot bago ngumisi sa aming dalawa. Alam niyo naman, matanda na ako. Baka hindi ko naabutan ang mga anak niyo kung magtatagal pa kayo. Dagdag nito bago nawala ang ngiti sa kanyang labi. Bago mo lang sana ako mamatay, makita ko man lang ang anak niyong dalawa. I miss seeing kids in this house and... Lo, putol sa kanya ni Mr. Muller. Please don't speak as if you're dying already. Dagdag niya bago ko inakbayan at hinila palapit sa kanya. Don't worry, Christine and I will try our best to have a child as soon as possible. Nanlaki ang mga mata ko sa aking narinig bago ako napatingin sa kanya. Pero agad akong yumuko nang maisip ko na baka mahalata ng lolo niya ang pagpapanggap namin. Pilit akong gumiti bago tiningnan ang matanda. Yes po, susubukan naming bigyan kayo ng apo sa tuhod. Medyo nag-a-adjust pa lang po kasi kami sa buhay mag-asawa eh. Lalo na busy rin si Uriel sa trabaho. That's why I arranged a trip for you too. Giit nito sa bangisi. I also rented a whole jet just for the two of you. You will be leaving this weekend, okay? Dagdag nito bago kinuha ang cellphone mula sa bulsa nito. O siya, I need to meet my amigos and amigas. You better prepare, ha? Hindi ako babalik sa Europa hanggat walang nabubuong apo. Nakangising pahabol nito bago umalis habang kumakaway sa aming dalawa. Napanganga lang ako habang bahagyang nakadilat ang mga mata. Dahil hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Pagkalabas ng lolo ni Mr. Muller, ay agad akong napalingon sa kanya. Sir, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Sa totoo lang, ang dami kong gustong sabihin. Kaso hindi ko alam kung saan magsisimula. Damn that kisser. Gigil niyang bulong bago lumayo sa akin at pabagsak na umupo sa sofa. Pagkatapos, ay matalim siyang tumingin sa akin habang naniningkit ang mga mata. We have no choice but to take the trip he arranged for us. We will have our honeymoon. Sambit niya sa akin bago siya marahas na napabuga ng hangin at nasukulay ang buhok gamit ang magkabilang kamay. Tumingin ako sa kanya ng ilang segundo
bago marang huminga ng malalim. Sir, kung sa honeymoon lang ay wala akong problema roon. Dahil pwede naman nating palipasin ang mga araw na magkalayo eh. Pero, napanunok ako ng laway kasabay ng pag-akyat ng dugo sa pisngi ko. Pero yung tungkol sa anak, I think of a way. Anya bago mahinang napamura sa hangin. For now, wag mo na munang isipin yun. Ako nang bahala ron. Anya at napasandal na lang sa sofa bago pumikit. By the way, how did it go with your family? Hindi ko pa nakausap ang mga magulang ko dahil wala sila sa bahay. Babalik na lang po ako rin sa mga susunod na araw. Sagot ko sa kanya. Pero huwag kayong mag-alala. Nasabihan ko ang mga kapatid ko at sila na lang ang bahalang magsabi sa mga magulang namin. Okay, good. Anya bago tumayo. I have to go back to my office. Just contact me if ever it happens na bumalik si Lolo rito. Anya bago ako nilagpasan nang hindi man lang ako nakakapagsalita. Napaupo na lang ako sa sofa at nahilot ang sentido ko. Sumakit yata ang ulo ko sa mga narinig ko kanina. Nang medyo kumalma na ako ay nagdesisyon akong pumunta na sa kwarto ko para tingnan ang mga pinamiling damit ni Mr. Muller. Pagkapasok ko ay nagulat pa ako dahil hindi lang pala yun ang mga pinamili niya. May iba pang mga kahon doon at may isang nakapukaw ng atensyon ko. Isang box ng mamahaling cellphone. Agad kong kinuha ang cellphone ko at tinext si Mr. Muller para tanungin kung para saan ang mga pinamili niya. Ilang saglit lang ay nag-reply na to sa akin. You need those things to look better in Lolo's eyes. Yun lang ang reply niya sa akin. Nagsubukan ko naman siyang i-text kung anong ibig niyang sabihin ay hindi na siya nag-reply pa. Hindi ko na lang yun binuksan lahat at hihintayin ko na lang na makabalik siya para personal na magtanong. Pinili ko na lang nabuksan yung mga dinaanan namin kanina. Panigurado naman ako mga damit yun lahat. Titingnan ko lang naman. Hindi ko na muna susuotin dahil baka mangati ang katawan ko, lalo't hindi sanay ang balat kong magsuot ng mamahaling mga damit. Una kong kinuha ang kahon na may Chanel na tatak. Pagkabukas ko ng kahon ay agad na nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Napakurap-kurap ako bago kinuha ang iba pang kahon na kasama nito. Umakyat ang dugo sa mukha ko nang makita ko kung ano ang laman ng lahat ng kahon. Bakit mga brat pant ito? Bulalas ko na lang habang nakatingin sa mga underwear na nakikita ko lang sa mga erotic movies. Para saan to? Dagdag ko pa at halos umusok na ang tenga ko sa init ng mukha ko. Napalunok na lang ako ng laway dahil unang beses kong nakakita ng mga panloob na ganoon ka-sexy. Pagsusutin ba ako ni Mr. Muller ng ganito sa honeymoon namin? Billionaire's Instant Bride, Part 11. Opo, pasensya na po talaga at hindi ko na kayo nahintay Kinailangan ko lang po talagang bumalik agad dahil may emergency sa kumpanya at kailangan ng presensya ko. Palusot ko sa aking ina at rinig na rinig ko ang buntong hininga niya mula sa kabilang linya. Hayaan niyo po, kapag nagkaroon ako ng bakanting oras ay uuwi ako riyan sa atin at nang makapag-usap tayo ng maayos. Dagdag ko pa bago nakagat ang labi ko dahil hindi ko mapigilan ang pagsikip ng tip-tip ko. Ang hirap talagang magsinungaling pero wala akong magagawa. Ito lang ang tanging paraan para masiguro kong hindi masisira ang kinabukasan ng pamilya ko. Na makakatulong ako sa kanila, lalo na sa aspetong pinansyal. Kaya kong ibaba ang sarili ko at lunukin ang pride ko, masiguro lang na may perang maiaabot sa pamilya ko. Nang matapos kaming magkausap ay agad kong binalingan ang mga pinamili sa akin ni Mr. Muller. Ibabalik ko ang lahat ng mga yun sa kanya dahil hindi ko yun matatanggap. Liban sa sobrang mahal ng mga yun, ay hindi ko rin kayang suotin ang mga yun. Tingin ko yung ang laswa kong tingnan kapag sinuot ko yun Hinintay ko na lang na makabalik siya galing ng opisina. At habang pinapalipas ang oras, ay minabuti ko na lang na lumabas ng kwarto at maghanap ng pwedeng gawin. Doon ay nakita ko ang 3 kasambahay na kinuha ni Mr. Muller. Ma'am, kumain na ho ba kayo? Tanong sa akin ng isa. Tingin ko ay kaedad lang niya ang ina ko. Nagluto po ako ng minuto. Umiti ako sa kanya. Ang sarap naman po nun. Sakto hindi pa po ako nagtatanghalian Sagot ko sa kanya. Kayo, kumain na kayo? Hindi pa po mami.
Hindi ko nalang pinansin ang pagtawag niya sa akin ng ma'am. Siguro'y parte rin to ng pagpapanggap namin. Kailangan ko na masanay lalo na't mukhang tatagal ng higit sa 1 linggo ang lolo ni Mr. Muller dito sa Pinas. Sabay na tayong kumain 4. Alok ko sa kanila. Mas masarap kumain ng may kasama. Naku, wag na po ma'am. Nakakahiya. Sabat naman ng isang matanda lang sa akin ng ilang taon. Ganon din naman ang isa na sa tingin ko'y nasa mid-30s na. Sige na, sabayan niyo na lang akong kumain. Hindi kasi ako sanay na kumakain ng mag-isa eh. Giyit ko at isa-isa silang nginitian. Wala na silang nagawa kundi ang tumango at samahan ako sa kusina. Doon ko sila nakilalang 3. Si Nanay Feli ang pinakamatanda. Si Ate Lala ang nasa mid-30s. At si Becky naman ang pinakabata at kaidaran ko lang. Napag-alaman ko rin na galing sa isang agency silang 3 at sabay na kinuha ni Mr. Muller bilang kasambahay. At kaya pala ma'am sila ng ma'am sa akin ay dahil wala silang alam sa nangyayaring pagpapanggap namin ni Mr. Muller. Hindi ko na rin pinaalam sa kanila ang tungkol doon dahil alam kong may rason kung bakit hindi ipinaalam sa kanila ni Mr. Muller ang tungkol sa plano niya. Pagkatapos namin kumain ay nagpresenta ako na tumulong sa mga gawaing bahay. Pero hindi nila ako pinayagan dahil trabaho lang nila yun. Kahit ang humawak ng pamunas ay hindi nila pinagawa sa akin. Kaya minabuti ko na lang na bumalik sa kwarto ko dahil ang hirap manood ng walang ginagawa. Pagkapasok ko ay unang bumungad sa akin ang mga underwear na binili ni Mr. Muller. Muli na namang nag-init ang mukha ko dahil hindi ko mapigilang maisip na ako ang magsusuot ng mga yun. Kahit nga ang magbikini sa beach ay hindi ko pa nagagawa eh. Humilata na lang ako sa kama dahil wala rin naman akong maisip na gagawin. Kinalikot ko na lang din ang bagong cellphone na ibinigay niya sa akin. Unang beses kong makahawak ng mamahaling cellphone at mukhang ito pa ang latest model. Hirap na hirap akong gamitin yun, pero masasanay din naman ako. Pero matapos ang ilang sandali, ay nakaramdam ako ng antok, kaya minabuti ko na lang na umidlip. Kakapikit ko pa lang ay biglang nag-ring ang cellphone ko, kaya agad akong napabangon para tignan to. Napakunot ang noko nang makita ang pangalan ni Mr. Muller na rumihistro sa screen ng cellphone ko. Mabilis ko tong sinagot. Hello? I'll be home in a minute. Pack your things as soon as possible. Bunga niya sa akin pagkatapos ay pinatay na ang tawag nang hindi mala ako hinihintay na magsalita. Napakulot na lang ang noo ko dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin namin. Baka may kailangan na naman kaming baguhin o hindi kaya ay asikasuhin. Napabuga na lang ako ng hangin bago sinunod ang sinabi niya na ayusin ko ang mga gamit ko. Isinali ko na rin ang mga pinamili niya para sa akin. At habang ginagawa ko yun, ay nasa mga underwear lang ang tingin ko. Ibabalik ko talaga yun sa kanya, kahit anong mangyari. Matapos ang halos kalahating oras, ay nakarating na siya sa mansyon. Agad siyang nagtungo sa kwarto ko. Are you done? Yun agad ang bungad niyang sambit pagkapasok niya. Suot niya pa ang pang-opisinang kasuotan, ngunit medyo magulo na ang buhok niya. Bakas din ang distress sa mukha niya. Lalong-lalo na sa mga mata niya. Yes, sir. Sagot ko sa kanya. Ano ba ang gagawin natin? Tanong ko habang bahagyang nakataas ang 2 kilay. You'll be moving in my room. Diretsong sagot niya sa akin. Hindi ko pa agad naintindihan ang sinabi niya, pero nang maintindihan ko ay mabilis na nag-init ang mukha ko kasabay ng panlalaki ng mga mata ko. Po? Napabuga siya ng hangin. Hindi mo ba ako narinig? Inis niyang sagot habang medyo nakakunot ang noo. I said, you need to move in my room. Lolo will be staying here. And it would blow our cover if he finds out that we're sleeping in separate rooms. Paniwanag niya bago tiningnan ang mga gamit ko. Follow me. I'll ask the maids to transfer your things in my room. Anya at mabilis na lumabas sa kwarto. Napatitig na lang ako sa likod niya at napabuga ng hangin bago sumunod sa kanya. Hindi ko mapigilan ang pag-iinit ng magkabilang pisngi ko. Dahil iniisip ko pa lang na may makakatabi akong lalaki sa pagtulog, ay kumakabog na ng gusto ang dibdib ko. Hindi rin ako mapakali dahil naiisip ko ang mga bagay na kakailanganin namin gawin ni Mr. Muller
sa mga susunod pang mga araw, lalo na't makakasama na namin sa isang bahay ang lolo niya. I know it's so sudden, but we have to do this. We're going all out. Sambit niya sa akin bago siya huminto sa tapat ng isang pinto. We have to do everything to convince Lolo. If you fail, alam mo nang mangyayari sa'yo. Dagdag niya bago tuluyang binuksan ang pinto. Yes, sir. Pagsang-ayon ko ay sumunod sa kanya.